Kera, we have no choice. Sasali sa pageant si Alessa at walang ibang babagay sa lead role maliban sa'yo. Si Leilani iyon, ang presidente ng klase nila. Black section kasi sila mula pa noong first year kaya nagpasya silang magtalaga ng officers to keep all of them grounded. At mula pa noong first year sila ay ito pa rin ang tumatayong presidente. Matapang ito at buo ang loob. Everyone admire her dedication and her schemes to get things done on time. Her pretty face is an added bonus. Ngunit ngayon ay pinagsisihan niya kung bakit nilapitan niya ito at kinausap. Dahil ipinasa nito sa kanya ang role na gagampanan dapat ng kanilang muse. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Lay. I'm a writer, not an actress. Angal niya. Hindi niya maiwasang pagtaasan nito ng boses. Bukod sa imposible ang inuungot nito ay ito rin ang babaeng tinitibok ng puso ni Anton. Pero wala siyang karapatang awayin si Leilani. She can be the love of Anton. Ngunit mabuti din itong presidente ng klase nila. Kaya lihim na lang siyang nagdasal na sana ay matauhan na ito sa pangarap nitong gawin siyang bidang babae. Ayon sa dulang isinulat niya, ang bidang babae ang gagawing prinsesa ng prinsiping bida. Iyon kasi ang final requirement nila bago magtapos sa kolehiyo at mataas ang expectation ng kanilang guro sa kanilang presentation. Nakasalalay roon ang kinabukasan nila. That's why you are the perfect candidate for the role, Kera. You wrote the play, so natural lang nakabisado mo na ang bawat linya. Gahol na tayo sa oras, no one else would accept it. Naman, Lay, bulag ka ba? Tingnan mo nga ang itsura ko. Do I look like the fairy lady Lorraine na magugustuhan ni Prince Emrys? Tanong niya at binanggit ang pangalan ng mga bida sa play. What's wrong with you? Slim ka naman at maganda. Lay naman eh. I just can't show up on stage with my glasses on and may missy hair. Katwiran niya at upang ma-emphasize ang kanyang sinabi. Hinila pa niya ang kanyang buhok upang makita nito kung gaano kasira iyon. Dahil iyon sa minsan niyang pagpunta sa parlor para magpariband. But what happened was worse. Dahil pagkatapos ng 3 araw niyang nagkaroon ng magandang buhok, ay nasira iyon nang maligo na siya. Buti kung bumalik lang iyon sa dati niyang wavy hair. Kaso, mas malala pa roon ang nangyari. Daig pa niya ang nakawig ng walis. You can always wear contacts, Iha. May pinsan akong may-ari ng optical shop. Don't worry. Singit ni Ruel, isa sa mga bading sa klase nila. Ito kasi ang dakilang alalay ni Leilani. Right, at kakabukas lang ng parlor ni nanay sa mall. Ililibre ko na ang pagpapaayos sa buhok mo. Suwestyon ni Leilani. Pero, Kera, please. This is not for me, but for all of us. Memoryado na ng ibang cast ang linya nila. All we need is for you to hit the stage and bingo! Pangungumbinsi uli ni Leilani. Sandali siya nag-isip ng malalim. May katwiran nga naman ito. Their very future depend on their successful performance. Sino ang gaganap na prince? Mula nang magsimula tayo sa rehearsal, wala pang gumanap na role niya. Naisip niyang itanong. Kailangan kasing nasa rehearsal siya upang siguraduhin maganda ang daloy ng script na isinulat. At sa nagdaang 2 rehearsals, laging si Leilani ang gumaganap sa role ng prince. Imposible namang gumanap itong lalaki. Busy lang ang prince mo, but he is coming tonight. Hanggang sa final rehearsal natin, sagot ni Leilani. At sino naman ang lalaking yon? If I remember correctly, walang matinong lalaki sa klase natin, maliban na lang kay Martin. Pero siguradong walang amor sa pag-aarte iyon. Reklamo pa niya. Si Martin lang ang parang may sariling mundo kahit may itsura naman ito. May na-import na kami. Huwag kang mag-alala. So, payag ka na ba? Do I have a choice? Wala, girl. It's either you or we'll have no play at all. Sagot ni Ruel. Abot ay nga ang ngiti ng mga ito. Pero, huy, yung pangako ninyong contacts and hair reband ha? No problem, darling. Kailan mo gustong mamili ng contact lens? Tanong ni Ruel. When would you like to have your hair fixed?
Tanong naman ni Lailani. Ngumiti siya. Suddenly ay na-excite siya sa mangyayari. Magiging center of attention siya sa buong klase nila kung sakali, kahit isang gabi lang. Lailani gave her an idea. She will make sure na kapag nakita siya ni Anton, malilimutan nito ang kahibangan nito kay Lay. Makikita rin nito na may tinatago din naman siyang ganda. Now na! Exciting niyang sagot. Kung sino man ang gaganap sa role ng prince, sisiguraduhin niyang hindi ito madidistract sa kanyang oversized glasses and frizzy hair. Sa halip, kung may distract man ito, iyon ay dahil talagang magmumukha siyang fair maiden. OMG! I can't believe it's you! Kung hindi pa kami ang nagdala sa iyo rito, hindi ka namin makikilala. Namamanghang sambit ni Lailani. Oh, di ba? Hindi tayo nagkamali sa pagpili. She's perfect. Sang-ayon naman ni Ruel. Nakatingin ang mga ito sa refleksyon niya sa salamin matapos ang kanyang hair treatment. Sa halip kasi na hair reband, nagsuhestyon ang nanay ni Lailani na hair perming ang bagay para sa role niya. Hindi na siya nagprotesta. Total, kung masisira man ang kanyang buhok ay walang problema dahil dati nang sira iyon. So, she took the chance at masaya siya sa naging desisyon. Dahil maging siya ay hindi nakikilala ang refleksyon niya sa salamin. O di ba, iha? Mas bagay sa iyo ang ganyang look. That's what we call the Taylor Swift look. Sambit ng nanay ni Lailani. Kinulayan din kasi nito ang kanyang buhok ng copper brown with red accents. Salamat po, tipid niyang tugon. Hindi pa rin siya makapaniwalang sa loob lamang ng ilang oras ay nag-transform siya from a nobody into someone very pretty. Bumagay rin sa kanya ang kulay berdeng contact lens, courtesy of Rowell's cousin. So, ready ka na? Magsisimula na ang rehearsal in 1 hour kaya bumalik na tayo sa campus. Mamaya ka na mag-emote kapag nasa stage ka na. Ani ni Lailani. Matapos nilang magpaalam sa nanay nito ay nagtaksi na sila pabalik sa eskwelahan. Noong una ay hindi siya komportable na pinagtitinginan siya ng mga tao. It never happened before. Ang mga lalaking dati ay iniisnab lang siya ay natutulala ngayon pagkakita sa kanya habang naglalakad sila tungo sa auditorium. Look straight ahead, Kera. Ipakita mo ang ganda mo, Day. Be proud, sabi ni Ruel. Ngumiti siya at sinunod ang payo nito. Ngayon alam na niya ang pakiramdam ng isang beauty queen. Ang sarap pala kapag alam mong maganda ka, naisip niya. She felt more confident, more brave, and more sure of herself. Oh, nasaan na si Kira? Pumayag na ba siya? Narinig niyang tanong ni Franco, aka Francine, dahil katulad ni Ruel ay bading din ito. Hindi mo na siya pumasok sa auditorium. Nasa may pintuan lang siya at inoobserbahan ang reaksyon ng kanyang mga kaklase. Lailani didn't drop the bomb yet, but soon she will. Ay mare, pumayag siya. Excited na sagot ni Ruel kay Franco. Nagsitilian pa ang mga ito, pati na ang ibang cast ng play. They obviously like the news. Mabuti naman, narinig niyang sagot ng kaklase nilang si Jane. Halatang nakahinga ito ng maluwag. So, nasan siya? At nang makapagsimula na tayo? Tanong ng isa pa niyang kaklase na si Miguel. Sandaling nagkatinginan sina Lailani at Ruel at pilyong ngumiti ang mga ito sa isa't isa bago sumagot. Ladies and half-breeds, may we present to you, Lady Lorraine. Boses ng dalawa. Umaalingaw-ngaw iyon sa buong auditorium. Magkapanabay na gumalaw ang kamay ng mga ito, ay itinuro ang kinaroroonan niya. That was her cue to enter. Habang naglalakad siya papunta sa kinatatayuan ni Lailani ay biglang natahimik ang lahat. All eyes were on her, at karamihan sa mga kaklase niya ay napanganga sa kanya. Good morning everyone! Nakangiti niyang bati sa mga ito. That was all it took to break their silence. Ilang sandali pa at nagsitilian na ang mga ito. Kera, ang ganda mo naman. Bakit mo ba itinago ang kagandahan mo? Tanong ni Marife. Ngumiti lang siya bilang kasagutan. Kera,
I hereby declare na magpapakalalaki na ako ngayon din. Ang ganda mo, Day? Sambit ni Franco. Hindi siya makasagot. Ngumiti lang siya. Tumahimik nga muna kayo. Practice muna. Mamaya na ang tsikahan at baka magalit na si Mama Lay. Suway ni Ruel sa kanila. Agad namang nagbehave ang mga kaklase niya at muling binasa ang kani-kanilang scripts. Napatingin rin siya sa hawak na script, bagamat alam na niya ang mga nakasulat doon. Teka, paano ang prince? Sino ang gaganap sa role niya? Tanong ni Jean kay Ruel. Oo nga, lihim niyang sambit. Lailani said he is coming tonight. Hi, sorry I'm late. Narinig niyang sigaw ng isang lalaki sa kanyang likuran. Tapos na ba ang rehearsal? Audible gas filled the auditorium nang marinig ng mga kaklase niya ang boses ng bagong dating. Maging siya ay na-curious na rin kung sino ito. Nilingon niya ang pinagmulan ng tinig. At maging siya ay napasighap. It was none other than Leo Anton Espinosa. Hi Anton, mabuti at nakarating ka. Magsisimula pa lang kami. Narinig niyang bati dito ni Leilani. Fortunately ay hindi pa siya nakikita nito dahil nasa kay Leilani pa ang atensyon nito. Ano ba ang ginagawa ng Herodes na ito sa auditorium ng College of Arts and Sciences? Hindi ba dapat ay nasa field ito at abala sa soccer practice? Tanong niya sa sarili. Ano pa nga ba? Magpapakyut siya kay Lay. Tila sagot naman ng kanyang utak. Hi Papa Leo, bati dito ni Ruel. Ready na ang Lady Lorraine mo. Handa ka na bang maging prinsipe niya? Tila kinikilig pang tanong nito na ikinatigil sa tibok ng kanyang puso. Prinsipe? Si Anton ang gaganap na prinsipe? Oh no! Sigaw ng kanyang utak. Oh yes! Awit ng kanyang puso at pagkuhan ay bumilis ang tibok niyon. Bigla siyang nagpanik nang mapansing hinihila ito ni Leilani tungo sa kinatatayuan niya. She wanted to run, but she knew it would be impossible to hide from him. Kera, meet Leo Anton Espinosa, aka Prince Emrys. Pagpapakilala ni Leilani sa kanila. Anton, siya si Kira. Siya ang gaganap na Lady Lorraine. Parang wala siyang narinig sa sinabi ni Leilani. Paano ba naman kasi niya ito mapapansin samantalang halos hindi na siya humihinga? Mata man siyang tinititigan ni Anton. Matapang naman niyang sinalubong ang mga mata nito. Katulad din kaya ito ng mga kaklase niyang nagulat sa bago niyang ayos? Mapapansin na kaya siya nito bilang isang magandang babae? And not just as his best friend? Ito na kaya ang pagkakataong hinihintay niya para maranasan niya ang maging espesyal sa buhay ni Anton? Will he forget Leilani now and finally see her as the right girl for him? Napansin niyang napalunok si Anton habang titig na titig sa kanya. Bahagyang nakaawang ang mga labi nito. Kit? Tila hindi makapaniwala nitong sambit sa kanyang pangalan. Unti-unti siyang napapangiti. Sasagot sana siya nang biglang sumingit si Leilani. Babe, hindi mo sinabing magkakilala kayo ni Kera. Malambing nitong tanong kay Anton. Agad naglaho ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang umangkla pa ito sa braso ni Anton. Tumaas ang isang kilay niya nang rumehistro sa utak ang endearment na ginamit ni Leilani kay Anton. Babe? Parang piniga ang kanyang puso sa narinig. Walang binanggit si Anton na sinagot na ito ni Leilani ni hindi pa nga natapos ang tulang ipinapagawa nito sa kanya. Naisumabog ang puso niya sa matinding selos. Daig pa niya ang tinadtad ng bala ng mga sandaling iyon. The pain cut so deep, deeper than any knife could. We're not acquainted, Lay. Napagkamalan lang siguro niya ako. Putol niya sa sagot sana ni Anton. Pilit ang ngiting ibinigay niya sa binata sa kabila ng nagbabantang mga luha. It's nice to meet you. Excuse me, jijinggi lang ako. Aniya at mabilis na umiwas ng tingin dito. Bilisan mo, Kera. Magsisimula na tayo. Paalala ni Leilani. Marahan siyang tumango at tuloy-tuloy na sa restroom. Boys, Kera, wag kang magmumukhang tanga sa harap nila. Please.
Pakiusap niya sa sarili at marahang sumandal sa pader ng restroom na nakaharap sa malaking salamin. Nagpapasalamat siyang walang ibang tao roon. Ano ba kasi ang nangyari sa kanya at naapektuhan siya sa sweetness ni na Anton at Leilani? Pakialam ba niya kung may something ang dalawang iyon? Hindi ba dati pa alam na niyang maraming naliling kay Anton? Syempre sikat ito. Hindi nito kailangang manligaw just to have a girlfriend. Kusang lumalapit ang mga iyon dito. Ngunit ngayon lang niya ito nakitang sweet sa ibang babae at sa kaklase pa niya. Ngayon lang niya ito nakitang may official girlfriend. Ayaw man niyang aminin ngunit tila hinihiwa ng mapurol na kutsilyo ang kanyang dibdib. Wala na ba talagang pag-asa na maging sila ni Anton? Bumuntong hininga siya at pinagmasdan ang sarili sa salamin. Iisa lang ang naisip niyang solusyon sa kinakaharap niyang problema. She will act. Total, diniklara na ng buong klase niya na siya si Lady Lorraine. Isang anak mahirap na nakaagaw sa atensyon ng prinsipe. Dapat, kapag lumabas siya ng restroom na iyon ay hindi na siya aastang bilang si Kiera. She will be Lorraine. Kaya mo ito, Kiera. Huwag kang magpapaapekto. Act like being with Anton is nothing out of the ordinary. Kausap niya sa refleksyon sa salamin. Smile, even if your heart is breaking. Don't ever fall apart. Gustong makalabas ng restroom si Kiera ay nakita niya si Anton. Nakasandal ito sa pader at tila may hinihintay. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. May nababasa siyang galit sa mga mata nito, ngunit agad din siyang nag-iwas ng tingin. Hindi siya handang makipagtalo rito ngayon. Kaya hahayaan muna niya ito kung ano ang gusto nitong isipin. Gustong nalampasan niya ito nang binigkas nito ang kanyang pangalan. Napahinto siya ngunit hindi niya magawang lumingon dito. Lumapit ito at pumwesto sa harap niya. Matama siya nitong tinitigan. Still, hindi niya magawang tumingala rito. Dahil kapag ginawa niya iyon ay mababasa nito ang nararamdaman niyang sakit. Hindi ko alam kung anong klaseng laro itong ginagawa mo, Kiera. But whatever it is, it's not funny. Narinig niyang sambit nito. Matigas ang boses nito kaya alam niyang galit ito sa kanya. Noon lang niya ito narinig na nagsalita sa kanya sa ganoong paraan. Matindi ang pagpigil niya sa sariling huwag salubungin ang mga titig nito. Alam niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. I wish I am just playing a game, Anton, at nang hindi ako masasaktan ng ganito. Lihim niyang sambit sa sarili. She cannot figure out kung saan siya mas nasasaktan. Ang nasaksihang eksena sa pagitan ni Leilani at Anton o ang katotohanang hindi siya kailanman mapapansin ni Anton ng higit pa sa isang kababata at best friend. Hindi ka man lang ba magpapaliwanag, Kit? Naulinigan niyang tanong nito. Bumuka ang kanyang bibig ngunit muli rin niya itong isinara. Babe, Kiera! Sabay silang napalingon sa pinagmulan ng tinig. Nandito lang pala kayo. Let's start at marami pa tayo i-rehearse na eksena. Wika ni Leilani. Sure. Sagot niya at nagmamadaling iniwan si Anton. What are you playing in my destiny, fairy lady? Your face is like 1,000 diamonds glowing under the moonlight. Bigkas ni Anton sa linya nito. Tulad niya ay tila memoryado na rin ito ang sasabihin dahil wala itong dalang script. Nasa gitna sila ng entablado para sa rehearsal ng play. Iyon ang unang pagkakataong umarte siya at labis siyang naaasiwa, lalo na at magkalapit sila sa eksenang iyon. Sinalubong niya ang mga mata nito. Matama nitong nakatitig sa kanya ngunit blanko ang ekspresyon ng mga mata nito. I am nothing but a poor man's daughter, Your Grace. There's nothing I have that you don't already possess. Bigkas na rin niya sa kanyang linya. Marahan siyang napapikit nang haplusin ng isang daliri nito ang kanyang pisngi. You are wrong, my sweet. I may have all the jewels in this world, tucked away somewhere, but I never found a diamond until I met you. Agad siyang napadilat at marahang umatras ayon sa sinasabi ng eksenang iyon. I am not a thing that you can simply add to your collection. I am not a flower you can pick along the way and watch it wither afterwards. No,
You cannot strip me of my only weapon, which is my pride. Humakbang si Anton palapit. Alam niyang sinusunod lang din ito ang sinasabi ng script na sinulat niya. Oh no, my lady. Sambit nito at mabilis na ginagap ang kanyang kamay at kinintanan iyon ng halik. Nang mga sandaling iyon ay tila sila lamang ni Anton ang nasa auditorium. Nang mga sandaling iyon ay totoo itong prinsipe at siya ang anak mahirap na nais nitong gawing prinsesa. I do not intend to break your heart. Patuloy nito. You are not a thing to be possessed. Of that I am certain, because you are someone I could love. Someone I could spend eternity with. Lihim siyang humiling na sana ay totoo ang eksenang iyon, na totoong mahal siya ni Anton. But no, she will not deceive herself. Si Lei ang mahal nito. Tanging kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Inilahad nito ang isang kamay sa kanya. Take my hand, cast your fears aside, listen to your heart, and truth you shall find. I will be yours. Dugtong pa nito. Hindi siya nilulubayan ng tingin habang nakalahad ang isang kamay nito sa kanya. Hindi niya magawang kumilos agad upang abutin iyon. Totoong siya ang sumulat ng dulang iyon, ngunit maging siya ay nadadala. Sana totoo ang lahat. Sana walang direktor na magdidikta kung ano ang dapat nilang gawin o kung kailan sila dapat huminto. Mula sa kanyang mga mata ay lumipat ang titig ni Anton sa nakalahad nitong kamay and back to her eyes again. Tila ba sinasabi ng mga mata nito na abutin niya ang nakalahad nitong kamay. By your honor? Tanong niya. By my heart and by life, my lady, I will be yours. Sagot nito. Dahan-dahang umangat ang isang kamay niya hanggang sa tuluyan ng magsalikop ang mga palad nila. Marahan itong pinisil ang kanyang kamay at muli ay naramdaman niya ang pagdaloy ng mumunting kuryente sa kanyang braso. Ngunit hindi na niya naalis sa iyo ng tama dahil mabilis siyang hinapit nito sa bewang. Malakas siyang napasighap at nalilitong tumingala rito. Kasama ba iyon sa eksenang isinulat niya? Dahan-dahang bumaba ang ulo ni Anton. Ang tibok ng kanyang puso ay lalo pang bumilis. Prince Emrys, bulong niya rito. Ngunit hindi ito umimik. Nananatili lang itong nakatitig sa kanya. Habol-habol niya ang kanyang hininga. Noon lang sumagi sa utak niya na kailangang halikan ng prinsipe ang babaeng bida. Siya iyon at si Anton ang prinsipe. Ibig sabihin, hahalikan siya nito. Tila taon ang binilang niya bago ito kumilos at dumampi ang mga labi nito sa kanyang pisngi. Napigil niya ang hininga. It was just a play. But you know, something terrible happened to her heart then. Alam niyang tuluyan ng mamimiligro ang kanyang puso. Bravo! Narinig niyang sigaw ni Lailani. Umugong ang palakpakan mula sa mga kaklase niyang nanonood sa ensayo nila. Tila noon lang siya natauhan. Mabilis siyang kumala sa mga bisig ni Anton at inayos ang sarili. Good job, babe. Bati ni Lailani kay Anton. At ikaw din, Kera. Hindi ako nagkamali nang pilitin kang gawing bida. Baling nito sa kanya. Hindi siya umimik. Humarap si Lailani sa audience. That's all for now. Pack up everyone. Happy weekend. Next practice will be on Monday. Sabi nito. Mabilis siyang tumalikod sa mga ito. Kailangan niyang bumalik sa restroom. Kailangan niyang makalayo sa mga ito. Ngunit tila sinasadyang narinig niya ang sinabi ni Lailani kay Anton. You were so good, babe. Sabay tayong mag-dinner, ha? Ouch! Kanina, labis-labis ang kasiyahan niya nang nasa entablado sila ni Anton. Ngunit ngayon, bumalik na sila sa realidad. Ay muli niyang naramdaman ang pagkadurog ng kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang pagpatak ng mga luha sa pagkakataong iyon. Noon niya napagtantong ang mga prinsipe ay sa mga nobela at fairy tale lamang nakikita. Walang ganoon sa totoong buhay. Hindi kailanman magiging prinsipe niya si Anton. Ilang minuto rin siyang nagpalipas ng oras sa restroom bago niya naisipang lumabas.
Nang makalabas siya ay laking pasalamat niyang wala nang ibang tao doon. Madilim na roon maliban lang sa entablado na bahagyang naiilawan. Dinampot niya ang kanyang mga gamit sa sulok at naglakad tungo sa exit. "What's your problem?" Napapitlag siya nang biglang makarinig ng boses na nagsasalita. Hindi sinasadyang nabitiwan niya ang kanyang notebook at bumagsak iyon sa sahig. Nilingan niya ang paligid at hinanap ang pinagmulan ng pamilyar na tinig na iyon. Mula sa madilim na bahagi ng auditorium ay lumitaw ang bulto ni Anton. Lumapit ito. Huminto ito ng ilang metro mula sa kanya. Nasa likod nito ang exit. "Ano ang problema mo, Kit?" Ulit nitong tanong sa hindi maimpintang mukha. Magkasalubong ang dalawang kilay nito at tila naging isang linya na lang ang mga labi nito. Wala Anton. Pagod ako ngayon. I have to go." Aniya. Balak sana niyang lampasan uli ito tulad ng ginawa niya kanina. Ngunit maagap nitong napigilan ang kanyang braso. Pinihit siya nito at muli silang nagkaharap. Mas malapit ito ngayon. Mas malinaw ang galit na anyo nito nang tumingala siya rito. "Sagutin mo ang tanong ko. Bakit mo pinalabas na hindi tayo magkakilala? Na napagkamalan lang kita." Sumbat nito. Nakakuyom ngayon ang dalawang kamay nito. "Kahit nakatalikod ka, Kiera, kilalang kilala kita. Ilang beses mo mang baguhin ang itsura mo, I will never mistake you for someone else." Galit nitong sambit. "Palabas lang iyon, Anton. Huwag kang ngang mapikon." Katwiran niya. Gumuhit ang pait sa mukha nito. "Don't treat me like that again, Kiera. Don't." Mahina ngunit mapanganib nitong sabi. "Bakit iba nagagalit, Anton? Pinagmukha mo kong tanga sa harap ni Lay. Anong klaseng kaibigan ka, Kiera?" Sumbat nito. Napalunok siya. Labis ang ginagawa niyang pagpigil upang huwag tumulo ang kanyang luha. "Bakit? Sinabi mo ba sa akin na sinagot ka na pala ni Lay? Sino ba ang mas nagmumukhang tanga sa atin, Anton? She even called you babe, remember? And here I am, your best friend na biglang naging kloli sa buhay mo?" Buong hinanakit na sumbat rin niya dito. Sandali itong tila natigilan sa sinabi niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin dito. "Kiera, nagsiselos ka ba?" Tanong nito na ikinasigap niya. "Of course not." Kaila niya. "Magsama kayo kung gusto mo and leave me alone." Aniya at akmang tatalikod na rito ngunit tulad kanina ay mabilis nitong nahawakan ang kanyang braso. "You know I can't." "Is this about the poem? Kailangan ko pa bang tapusin iyon? Sinagot ka na niya, hindi ba?" "Forget about that poem." "Fine. Sa susunod, sa kanya ka magpagawa ng kung ano-anong assignments at tula." Naputol ang iba pa niyang sasabihin nang bigla siyang hinapit ni Anton. Naramdaman na lamang niyang nasa mga labi niya ang mainit na labi nito. Bigla ay tila naparalisa siya sa ginawa nito. Hindi niya magawang kumilos. Pansin niyang nakapikit ito habang magkahinang ang kanilang mga labi. Wala sa sariling napapikit na rin siya. Ano ba ang dapat niyang gawin? Should she kiss him back? It's her first kiss at mula pa sa lalaking itinatangi ng kanyang puso. Ngunit bakit siya nito hinalikan? Tuluyan na ba itong nawala ng pagpapahalaga sa kanya? Itinutulad na ba siya nito sa mga babaeng nalilink rito? Paglalaroan na lang ba siya nito ngayong may Lay na sa puso nito? Pinutol nito ang halik na iyon ngunit hindi ito agad dumistansya sa kanya. Ipinagdikit nito ang kanilang mga noo. Kapwa nila habol ang hininga at nasa magkabilang pisngi niya ang dalawang palad nito. I'm sorry." Paanas nitong sambit. "I didn't mean to kiss you. I didn't want to." Mabilis na dumapo ang isang kamay niya sa pisngi ng binata. Nakagat niya ang ibabang labi sa pagpigil na mapahikbi. "Huwag mo akong itulad sa mga babaeng ginagawa mong experiment, Anton. The next time you kiss me, make sure you mean it." Nagpupuyos ang kaloobang tinalikuran niya ito. Kasabay niyon ay ang pagpatak ng kanyang luha. Patakbong nilisan niya ang auditorium. Bakit pa kasi ito ang kailangang gumanap sa role na prinsipe? Bakit ito pa ang lalaking hanggang ngayon ay mahal na mahal niya?
Akala niya ay tanggap na niyang hindi siya nito mapapansin. Kung sino-sino ang babaeng ipinaparada nito sa campus at inakala niyang hindi siya maaapektuhan. She was wrong. Nang makita niya ang sweetness nito at ni Leilani ay parang hinihiwa ang kanyang puso. Yes, she was jealous. So damn jealous. Kera, narinig niyang tawag ni Anton. Hindi niya ito nilingon. Sa halip ay mas lalo pa niyang binilisan ang paglakad. Kera, sandali! Tawag nito sa kanya. May mga nakasalubong siyang ilang babaeng miyembro ng cheering squad. Nilampasan niya ang mga ito. Hi Anton! Narinig niyang bati ng isa sa mga ito. Lalong nadagdagan ang inis niya kay Anton. For all she know, magpapakyut uli ito sa mga babaeng iyon, katulad ng madalas nitong ginagawa. Baby? Napapit lang si Kiara nang marinig ang boses ng mami niya sa labas ng kanyang silid. Kasunod niyon ay tatlong mahihinang katok. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha at sinipat ang sarili sa salamin. Yes, mami. Tuloy po kayo. Ani niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina. At tubiling nilingon niya ito mula sa kanyang study table. Bakit po? Ngumiti ito. Pansin niyang nakatago ang dalawang kamay nito sa likuran nito. I have something for you. Nakangiti nitong sambit at lumapit sa kinauupuan niya. Pagkuway, inilapag nito sa kanyang mesa ang isang basket na naglalaman ng paborito niyang bulaklak. Gerbera daisies in assorted colors. Maganda ang pagkakaayos niyon kaya alam niyang galing iyon sa isang flower shop. Magtatanong sana siya kung kanino galing ang bulaklak nang muli ay may inilapag ito sa mesa. Kunot noong pinagmasdan niya ang bagay na iyon. It was her notebook. Natatandaan niyang iyon ang bitbit niya sa auditorium 2 days ago. Nabitiwan niya iyon dahil sa nagulat siya nang biglang nagsalita si Anton mula sa kung saan. May nakataling Lind milk chocolate roon. Pinabibigay ni Anton. Nagkatampuhan na naman kayo ano? Wika ng mami niya. Hindi siya sumagot. Bumuntong hininga lamang siya at lumabi rito. Napailing ang mami niya. Kayo talaga? Akala ko ba tapos na kayo sa stage na nagkakatampuhan? Siya kasi hindi niya itinuloy ang dapat niyang sabihin. Hindi dapat malaman ng mami niya na hinalikan siya ni Anton. At binanata ng I didn't mean to kiss you. I didn't want to. May palagay siyang susugurin ng mami niya ang binata. Baka makaaway pa nito ang tita Selena niya dahil ipagtatanggol din nito ang anak na si Anton. So she keep her mouth shut. Ginulo ng mami niya ang kanyang buhok. Siguro naman kaya kanya binibigyan ng bulaklak ay dahil nagsusorry na siya sayo. Anang mami niya. Hindi siya umimik. Nakatitig lamang siya sa mga bulaklak. Ayusin ninyo kung ano man ang pinag-awayan ninyo ha. You're too old for petty quarrels. Payo pa nito. Tumango na lang siya. Hindi niya natitiyak kung magkakaayos pa ba sila ni Anton at kung paano. Sa lumipas na 2 araw ay hindi niya ito pinansin. Ilang beses nitong sinubukang kausapin siya ngunit umiwas siya. Kahit nag-iingay ang chime sa kanyang silid ay hindi siya lumilingon sa bintana nito. Isinara niya ang kanyang kortina upang hindi niya ito makita. Hindi nagtagal at nagpaalam na ang kanyang ina. Nanatili pa rin siyang nakatitig sa nagagandahang bulaklak. Sinipat niya ang chocolate na nakatali sa kanyang notebook. Kinalag niya ang tali niyon. Nang inilabas niya ang chocolate mula sa karton nito ay agad niyang napuna ang kulay apple green na stationery. Natigilan siya. Kung hindi siya nagkakamali, iyon ang unang liham na natanggap niya mula kay Anton. At tubiling binuksan niya iyon at binasa. My dear Kera, please don't shut me out. Alam kong nangako ako sa'yo na hindi kita sasaktan. That was 10 years ago. We were very young. Ngunit alam ko naman pa na ikaw ang pinaka-espesyal na babae sa buhay ko. You're the sister I never had. Please forgive me. Alam kong nasaktan kita and sorry is not enough. Ngunit nagbabaka sakali ako. I didn't mean to hurt you.
I didn't mean to hurt my only best friend. Anton. Agad nagunahan ang luha sa kanyang pisngi dahil sa nabasa. Parang kinumpirma lang ng liham na iyon kung ano lang ang papel niya sa buhay nito. The sister he never had, his best friend. Tuluyan siyang napahagulgol. Hindi niya sinasadyang mahulog ang loob niya rito. Hindi niya gustong mahalin ito ng higit pa sa isang kaibigan. Ngunit kusa itong itinibok ng kanyang puso. Isang bagay na hindi niya kayang baguhin anuman ang gawin niya. Narinig niya ang marahang tunog ng kanyang chimes. Bahagya niyang binuksan ang kortina at sinilip ang kabilang bintana. Just as she had expected, si Anton ang nakatayo roon. Hawak ng isang kamay nito ang lubid na nag-uugnay sa chimes niya sa silid nito. Ang isang kamay naman nito ay may hawak na whiteboard. I'm sorry. Basa niya sa nakasulat sa whiteboard. Parang piniga ang puso niya. His best friend looked so sad. Alam niyang nasasaktan ito. Alam niyang tulad niya ay nahihirapan ito sa tuwing nagkakatampuhan sila. But her mom was wrong. This is not just petty quarrel. Dahil nakataya na ang kanyang puso. Mangako ka sa akin na hindi mo ko sasaktan, Anton. Mangako ka. Umiiyak niyang hiling dito 10 taon na ang nakalipas. Nasa labas siya ng eskwelahan noon at hinihintay ang carpool na susundo sa kanya. Pinagkakatuwaan siya noon ng ilang batang lalaking halos kaedad lang din ni Anton. Pinagdidiskitehan nito ang kanyang hair clip at salamin sa mata. Wala siyang laban sa mga ito. Laking pasasalamat niya nang dumating si Anton. Niyakap siya nito at pinatahan. Pangako, Kera, hindi kita sasaktan. Ipagtatanggol kita. Palagi akong nasa tabi mo kahit anong mangyari. Pangako nito sa kanya. Sa bata niyang isip at puso ay pinaniwalaan niya ang pangakong iyon. Napahikbi siya sa alaala ng kanilang kabataan. Nananatiling nakatitig siya sa malungkot na mukha ni Anton. Ang dating batang lalaki na karamay niya na siya ring binatang natututuhan niyang mahalin. Napansin niyang kumilos ito. Binuran ito ang naunang nakasulat sa whiteboard at pinalitan iyon ng bago. Nang matapos ito ay ipinabasa nito iyon sa kanya. You can cry on my shoulders, Kit. Lalo siyang napaiyak. Alam niyang hindi niya ito kayang tiisin. She looked at him helplessly at pagkuwan ay tumango. Mabilis nitong nilisan ang bintana nito. Halos lipa rin ito ang distansya sa pagitan nila. Dumiretso ito sa main door. Ilang sandali pa ay naririnig na niya ang mabibigat na yabag nito paakyat sa hagdan. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at naroroon si Anton. Sandali itong natigilan sa may pinto. Pagkuhan ay mabilis na lumapit sa kanya. Lumuhod ito malapit sa kinauupuan niya at tiningala siya. I'm sorry. Anas nito at pinahid ng daliri nito ang kanyang mga luha. Nakagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang pag-iyak. Ngunit hindi siya nagtagumpay, lalo pang nagunahan ang kanyang mga luha. Bumuntong hininga ito at tumayo. Mabilis siyang pinatayo nito at ikinulong sa mga bisig nito. Hindi niya napigilan ang mapahagulgol. Umiiyak siya sa dalawang dahilan. Una ay ang katotohanang hindi siya mapapansin ni Anton ng higit pa sa isang kaibigan. At pangalawa ay kahit gaano siya nasasaktan ngayon, ito pa rin ang tinitibok ng kanyang puso. Hindi nagbago iyon sa kabila ng 2 araw na hindi niya ito nakita. Sorry din, Anton. Naisatinig niya sa pagitan ng mga hikbi. I'm sorry. I feel in love with you. I feel in love with my best friend. Sabi niya sa isip. Lalo pa nitong hinigpitan ang pagyakap sa kanya. Naramdaman niyang ibinaon nito ang mukha nito sa kanyang buhok. You will always be the most special girl in my life, Kit. Bulong nito. Ikinulong ng mga palad nito ang kanyang mukha. At pagkuway kinintalan siya ng masuyok na halik sa kanyang noo. Muli niyang idinikit ang mukha sa matipuno nitong dibdib. At muli ay naramdaman niya ang mahigpit nitong yakap. Hindi man siya nito kayang mahalin, at least he held her in his arms like this.